Kabanata 4861. Bawat galaw ni James ay binabantayan ng mga powerhouse ng Hozif sect. Gayunpaman, siya ay ganap na walang kamalayan. Bahagyang natarante si Lucius matapos maramdaman na umalis si James sa sinaunang larangan ng digmaan. Naisip niya sa sarili, bakit siya aalis sa ganitong oras? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Binalak nilang akitin sina James at Yardos sa Chaos Battlefield. Pagkatapos, papatayin nila si Yardos at huhulihin si James. Mabibigo ang kanilang pamamaraan kung hindi lalahok si James sa Boundless Rankang competition o pumasok sa Chaos Battlefield. Pagkabalik ni James sa Hozif District, hinanap niya agad si Sochi. Si Sochi ay nagtataglay ng Aeternus Mantra. Ang balita tungkol sa mga sagradong balumbon ay kumalat, at hindi mabilang na mga powerhouse mula sa nakatagong mga Ortodokso ang lumitaw. Gagawin ng mga Ortodoksong ito ang lahat para makuha ang mga sagradong balumbon. Kaya, nag-aalala si James na malalagay sa panganib si Sochi kung magpapatuloy siya sa paghawak sa Aeternus Mantra. Natagpuan ni James si Sochi sa isang espiritual na bundok sa loob ng Hozif sect. Excited na tumingin kay James si Sochi. James, bakit bumalik ka na? Mataimtim na sinabi ni James, ang daming nangyari kamakailan. Pinuntahan kita dahil nag-aalala ako. Nakaramdam ng init ang puso ni Sochi sa kanyang mga sinabi. Napangiti siya at sinabing, ano ang posibleng mangyari sa akin? Ipinaliwanag ni James, ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay lumitaw, at ang lihim ng mga sagradong balumbon ay nalantad. Hindi ligtas para sa iyo na magkaroon ng Aeternus Mantra. Nag-aalala ako na ang mga powerhouse na nagsisikap na makuha ang mga sagradong balumbon ay susundan ka. Naging maluwag si Sochi tungkol dito. Nakangiting sabi niya, bagaman ang Aeternus Mantra ay isang kayamanan, hindi ko ito maintindihan. Ito ay walang silbi sa akin. If the situation calls for it, ibibigay ko na lang sa kanila. Nagulat si James sa sagot niya. Nakangiting sabi niya, you're pretty relaxed about it. Handa ka ba talagang ibigay ang napakagandang kayamanan sa iba ng ganoon kadali? Kailangan mong gawin ang kailangan mo sa mga kritikal na sandali. Napakagaan ng pakiramdam ko sa mga salita mo. Ako ay isang tao mula sa Chaos District. Ngayong muling lumitaw ang Chaos District, babalik ako sandali, sabi ni James. Kahit na hindi pumunta si Sochi sa sinaunang larangan ng digmaan, alam na niya ang tungkol sa Chaos District, Tenfold Realms Transcendent Sutra, at ang mga sagradong aklat. Gayunpaman, hindi niya alam ang tunay na pagkatao ni James at nagulat siya nang malaman niya ang katotohanan. Ikaw ay taga Chaos District. Tumango si James at sinabing, yeah. Wala akong oras na sayangin. Mag-usap tayo pagbalik ko. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, umalis si James kasama si Livy. Ang kanyang layunin sa pagbabalik sa Chaos District ay para sa Infinity Steles. Alam niyang maaaring mabuo ang Infinity Stele sa Boundless Pagoda. Nalaman niya mula kay Zeno na nasa pinakamataas na palapag ng pagoda ang Endless Heart, na gustong makuha ng makapangyarihang mga magsasaka upang maging Endless Lord. Hindi siya sigurado kung alam na ni Teresa ang tungkol dito. Gayunpaman, malakas ang kanyang pakiramdam na hindi alam ni Teresa ang kinaroroonan ng Endless Heart. Kung hindi, matagal na niya itong nakuha at naging Endless Lord, pinuno ng 10 distrito. Alam ni James na papunta na si Thea sa sinaunang larangan ng digmaan. Ang bilis niyang maglakbay ay mas mabilis kaysa sa kanya. Kaya, maaaring makabalik siya sa Endless bago pa man dumating si Thea sa sinaunang larangan ng digmaan. Gayunpaman, inutusan na ang nasasakupan ni Teresa na harangin si Thea at ang sinumang dumating para hanapin si James. Umalis si James sa Hozif sect at pumunta sa isang kalapit na lungsod. Pagkatapos, gumamit siya ng teleportation formation para umalis sa Hozif District. Ang Hozif District ay ang pangunahing rehiyon ng Endlos, na ginawa itong pinakamalayo mula sa Chaos District. Sa makatuwid, nais ni James na maglakbay sa isang mas malapit na distrito. Matapos niyang maramdaman ang lokasyon ng Chaos District, tumungo siya sa Aeternus District, na pinakamalapit sa Chaos District. Pagkatapos, dumating siya sa isang universo sa labas ng Aeternus District at na-activate ang Blithe Omniscience.
Pagkatapos, naglakbay siya sa Endlos patungo sa Chaos District. Ang Endlos ay malawak at walang hangganan. May kabuuang 10 distrito sa loob nito. Ang bawat distrito ay mayroong heavenly path na namamahala sa iba't ibang heavenly path ng kanilang universo. Mabilis na sumulong si James sa Endlos kasama ang Blythe Omniscience. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakalapit na siya sa Chaos District. Nawala siya sa Endless Void at pumasok sa panlabas na rehiyon ng Chaos District. Matapos maramdaman ang pamilyar na Chaos Heavenly Path, tuwang-tuwa si James. Ang sarap sa pakiramdam na nakauwi ka na. Maganda ang mood ni James. Ang Chaos District ay malawak, ngunit dumating si James sa Human Universe halos kaagad na may Blythe Omniscience. Ang Human Universe ay ang pagsasanib ng 12-dosenang mga universo at ang dating Primordial Realm. Iniwan ni James ang Infinity Set L sa Human Universe, umaasang makukuha ito ng isa pang nakatakdang tao. Naramdaman niya ang aura ng Infinity Stellaes at nalaman niyang walang nakakuha sa kanila. Sa halip, bumalik sila sa Infinity Cities. Ang Boundless Road ay isang misteryosong lugar. Ang Boundless Road ay binuksan noong nakaraan, at lahat ng tao sa Human Universe ay pinahintulutang makapasok dito. Sa buong kasaysayan ng 12th Universe, hindi mabilang na mga cultivator sa Grand Emperor rank ang nakipagsapalaran sa lugar noon at inukit ang kanilang mga pangalan sa Infinity Stellaes. Gayunpaman, walang matagumpay na nakakuha ng Infinity Stellaes. Lumitaw si James sa Boundless Road at dumating sa labas ng isa sa Infinity City. Ang ilang mga tao mula sa Human Universe ay nagtipon sa loob ng Infinity City. Sa gitna ng lungsod ay ang unang Infinity Steel. Halika! Inilahad ni James ang kanyang kamay. Agad na lumipad ang Infinity Steel patungo kay James at lumiit sa laki. Ang Infinity Steel ay lumipat. Anong nangyari kanina? Bakit ito lumipat? Saan nagpunta? Nataranta ang lahat sa Infinity City. Bago nila maisip kung ano ang nangyari, binuksan na ni James ang isang daanan patungo sa pangalawang Infinity City. Naglakad siya sa daanan at nakarating sa pangalawang lungsod. Ang pangalawang lungsod ay isang kumpletong kopya ng una. Ang pinagkaiba lang ay walang tao. Ang mga nakapasok sa unang Infinity City ay hindi makapaglakbay sa panahon. Kaya, hindi sila makapasok sa pangalawang Infinity City. Mabilis na nakolekta ni James ang pangalawang Infinity Steel. Pagkatapos, naglakbay siya pabalik sa nakaraan sa susunod na lungsod. Di nagtagal, nakolekta niya ang 108 ng Infinity Stellaes. Pamilyar na siya sa mga banal na kasulatan sa Infinity Stellaes at pinagsama ang mga ito sa Boundless Pagoda ng walang labis na pagsisikap. Tumingin si James sa Boundless Pagoda, na naging defensive weapon para sa kanya noon. Pumasok siya sa Boundless Pagoda at iniskan ang kanyang paligid. Ang espasyo sa loob ng pagoda ay medyo maliit, sumasaklaw lamang ng 1,000 metro kwadrado. Ang kabuuang lugar ay mananatiling hindi magbabago kahit na lumiit o pinalawak ni James ang pagoda. Kaya kailangan kong maabot ang pinakamataas na palapag. Nalaman ni James mula kay Zeno na nakatago ang Endless Heart sa pinakamataas na palapag ng Boundless Pagoda. Hinanap niya ang paligid ngunit wala siyang mahanap na paraan para makaakyat sa susunod na palapag. Tumalon siya sa hangin, pinagmasdan ang itim na kisame, at marahang itinulak ito. Gayunpaman, walang tugon. Ito ay kakaiba. Kumunot ang noo ni James. Nagsimula siyang mag-brainstorm ng mga paraan para umakyat sa pagoda. Pagkatapos ng iba't ibang pagtatangka, natigil pa rin siya sa unang palapag. Lumabas si James sa Boundless Pagoda at siniyasat ang gusali. Natuklasan niya na ang Boundless Pagoda ay tila may 9 na palapag. Ito ay walang saysay. Mahigpit na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Mula sa labas ng pagoda, mayroon itong 9 na palapag. Gayunpaman, unang palapag lamang ang nakapasok ni James. Wala siyang mahanap na paraan para makapasok sa ikalawang palapag. Nakatago dapat ang Endless Heart sa pinakamataas na palapag. Sa makatuwid, kailangan niyang maabot ang ika-9 na palapag para makuha ang Endless Heart. Oh, tama. Biglang may naisip si James. Ang Infinity Stellaes ay may ibang may-ari noon. Binanggit niya ang kanyang pangalan bilang Tatum Warderm. Walang ideya si James kung si Tatum ay isang taong ipinanganak sa
Ikalabindalawang universo o isang powerhouse mula bago ang pagtatatag ng 10 distrito ng Endless. Pumasok na naman si James sa Boundless Pagoda. Umupo siya sa gitna ng pagoda at pinakawalan ng kanyang zen, iniskan ang loob. Gayunpaman, wala siyang nakitang kakaiba. Matapos ang kanyang mga pagsisikap ay hindi mapakinabangan, nagtanong siya ng pansamantala, Mr. Warderm. Nandito ka ba, Mr. Warderm? Kung naririnig mo ako, ipakita mo ang iyong sarili. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong Boundless Pagoda. Pagkaraan ng ilang oras, isang itim na ambon ang natipon at bumuo ng isang madilim, parang multo na silhouette na hindi matukoy ang kasarian o edad. Sabi ng silhouette, sa wakas dumating ka na. Tumayo si James, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, isang karangalan na makita ka. Ang pangalan ko ay James Caden. Bilang dating may-ari ng Infinity Stellace, dapat alam mo kung paano pumasok sa mga susunod na palapag ng Boundless Pagoda at makarating sa pinakamataas na palapag kung saan nakaimbak ang Endless Heart, di ba? Umalangaw-ngaw ang mahinang boses ng silhouette. Oo naman. Nahulog siya sa pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy siya, na nagsasabing, ang puso ng Endless ay isang pinakamataas na kayamanan ng mga Endless. Kikilalanin ng Endless ang nagtataglay ng Endless Heart bilang Endless Lord. Matagal na ang nakalipas, itinago ni Emperor Raya ang Endless Heart sa pinakamataas na palapag ng Boundless Pagoda at naglagay ng selyo. Sa bawat 10-path Techniques power, maaari mong i-unlock ang isa sa mga form ng pagoda at pumasok sa susunod na palapag. Kailangan mong makabisado ang lahat ng 10 path technique para makapasok sa ika-10 palapag. Hindi lamang nakatago ang Endless Heart sa ika-10 palapag, ngunit mayroon ding isang mensahe na iniwan ni Emperor Raya. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, sa pagkakaintindi ko, ipinasa ni Emperor Raya ang Endless Heart sa Chaos District's leader, inutusan siyang pamunuan ang 10 distrito ng Endless. Umiling ang silhouette at sinabing, napakahalaga ng Endless Heart. Hinding-hindi ito ibibigay ni Emperor Raya ng ganoon kadali. Binigyan ng replika ang pinuno ng Chaos District. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, I see. Salamat sa tulong, sir. Bumantong hininga ang silhouette at sinabing, wala na si Emperor Raya. Karamihan sa kanyang mga pinagkakatiwalaan ay nagsakripisyo ng kanilang sarili o nagtamo ng matinding pinsala. Ang natitira ay duwag. Kinikilala ka ng Infinity Stellace. Sapat na iyon para patunayan na kaya mong pasanin ang malaking responsibilidad na ito. Malapit ka nang magsimula sa isang paglalakbay na puno ng mga hadlang. Alam na ni James na ang powerhouse na nakaligtas mula sa sinaunang panahon ay mga duwag. Ano ba talaga itong mga extraterrestrial demons? Tanong ni James. Ang silhouette ay same time na sumagot, sila ay mula sa labas ng Endless. Wala akong masyadong oras, kaya kailangan kong gawin ito ng mabilis. Ang Infinity Stellace ay mahusay na kayamanan. Matapos sugpuin ni Emperor Raya ang mga extraterrestrial demons, binago niya ang Boundless Pagoda, binigyan ito ng 10 anyo. Ang mas maraming mga form na iyong i-unlock, ang pagoda ay nagiging mas malakas. Ang ika-10 anyo ay ang pinakamabisang estado ng pagoda. Sana maging kapaki-pakinabang sa iyo ang Boundless Pagoda. Unti-unting hamina ang boses niya. Hindi nagtagal, nawala ang silhouette kasabay ng kanyang boses. Huminga ng malalim si James. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng iba't ibang anyo ang Boundless Pagoda. Ang kasalukuyang pagoda ay wala pa sa unang anyo nito. Pagkatapos, pinaandar ni James ang isa sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang pagoda ay nanatiling pareho. Habang naguguluhan pa rin si James, may ilang mahiwagang kasulatan ang lumitaw sa mga dingding. Sinuri niya ang mga ito at napagtanto na ito ang paraan ng paglilinang upang i-activate ang unang anyo ng Boundless Pagoda. Ang cultivation method ay nangangailangan sa kanya na isama ang isa sa 10-path techniques powers. Ang mga banal na kasulatan ay medyo madaling maunawaan, at hindi nagtagal para mabatid ni James ang mga ito. Sinunod niya ang pamamaraan ng paglilinang at hinimok ang isa sa kapangyarihan ng 10-path technique. Biglang sumailalim sa ilang pagbabago ang Boundless Pagoda. Ang Boundless Pagoda ay naglabas ng cyan light, at ang loob nito ay sumailalim sa banayad na pagbabago.
Bagamat hindi ito gaanong naiiba sa unang estado nito, mukhang mas engrande ito. Matapos matagumpay na ma-unlock ang unang anyo, naramdaman ni James na ang pagoda ay may mas makapangyarihang enerhiya. Napabulalas siya. Nakakamangha. Matagal na akong nagkaroon ng Infinity Stellace ngunit hindi ko alam na magagawa ng Boundless Pagoda ang mga ganoong bagay. Hindi naman nagmamadali si James dahil may oras pa bago magsimula ang kompetisyon para sa Boundless Ranking. Nanatili siya sa loob ng 108th Infinity City at nilinang ang mga banal na kasulatan na nakatala sa mga pader ng Boundless Pagoda. Pagkatapos, isinama niya ang 10 Path Techniques powers, dahan-daang binubuksan ang mga kasunod na palapag ng pagoda. Hindi nagtagal, na-activate niya ang pang-anim na anyo ng pagoda at na-access ang ika-anim na palapag. Ang pagoda ay nagmula sa anim na magkakaibang kapangyarihan, katulad noong ginawa ni James ang 6 sa 10 Path Techniques powers. Ang Boundless Pagoda ay hindi ordinaryong kayamanan, at ang ika-6 na anyo nito ay mas malakas kaysa noong pinagsama ni James ang 6 sa 10 Path Techniques powers. Napabuntong hininga si James matapos maramdaman ang kapangyarihan ng ika-6 na anyo ng pagoda. Bumulong siya, ang ika-6 na anyo ng Boundless Pagoda ay dapat na kayang sugpuin ng isang powerhouse sa Chaos rank. Bagamat hindi pa nakalaban ni James ang isang powerhouse sa Chaos rank, pakiramdam niya ay hindi magiging madali ang isang powerhouse sa Chaos rank sa harap ng Boundless Pagoda. Kulang pa ako ng 4 sa 10 Path Techniques powers. Dapat kong makuha ang huling 4 na sagradong balumbon. Nagsalubong ang mga kilay ni James matapos maalala na nalantad ang lihim ng mga sagradong balumbon, at hindi magiging madali ang pagkuha nito. Sa kabila ng mga hadlang, determinado siyang makuha ang mga ito, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangang agawin ang mga ito. Inalis niya ang kanyang mga iniisip at ibinahagi ang kanyang mga kapangyarihan. Kaagad pagkatapos, ang Boundless Pagoda ay na-disassemble sa Infinity Stellace at bumalik sa kanyang katawan. Matapos mabawi ni James ang Infinity Stellace at mapag-aralan ang pamamaraan ng paglilinang na naitala sa mga dingding, matagumpay niyang na-activate ang ika-6 na anyo ng Boundless Pagoda. Lumitaw siya sa mga dingding ng Infinity City at tumingin sa malayo. Gayunpaman, wala siyang makita kundi kadiliman. James murmured, "The Boundless Road is also known as the Provenance." Pinapayagan nito ang isa na maglakbay sa 108 Infinity Cities at bumalik sa simula ng panahon. Noong nakaraan, inisip ni James na ang simula ng panahon ay tumutukoy sa pagsilang ng ika-12 universo. Napagtanto ni James na maaaring siya ay nagkamali at ang simula ng panahon ay malamang na ang ibig sabihin ay noong ipinanganak ang Endlos. Naisip niya ang lalaking nakilala niya sa 108th Infinity City. Noon, gusto niyang maglakbay sa simula ng panahon ngunit napigilan. Sinabi ng lalaki na siya ay masyadong mahina at sinabing maglalaban silang magkatabi sa hinaharap. Nilibot ni James ang tahimik na lungsod, hinahanap ang kinaroroonan ng misteryosong lalaki. "Bumalik ka na." Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses. Pagkatapos, isang malabong silweta ang lumitaw at unti-unting nabuo sa isang malaking tao. Sa kanilang unang pagkikita noong nakaraan, hindi nakita ni James ang hitsura ng silhouette. Gayunpaman, malinaw na nakikita niya na ito ay isang lalaki na mukhang nasa edad 40. Medyo ordinaryo ang itsura ng lalaki at nakasuot ng simpleng damit. Gayunpaman, mayroon siyang dominanteng presensya. Pansamantalang tanong ni James, "Sino ka?" Nakangiting sagot ng lalaki, "Ako ang taong nagbabantay sa huling Infinity City. Ang trabaho ko ay hintayin ang nakatakdang tao na dumating upang makabalik tayo sa larangan ng digmaan at malutas ang huling sakuna." "Ang huling sakuna?" Kumunot ang noo ni James. Sinabi ng lalaki, "Dapat kang umalis. Bagamat naging mas malakas ka, ito ay malayo sa sapat. Umaasa ako na sapat ang iyong lakas upang maglakbay sa huling larangan ng digmaan kasama ako sa susunod na pagbalik mo." Pagkatapos magsalita ay nawala sa paningin ni James ang lalaki. Sumigaw si James, "Pwede ko bang itanong ang pangalan mo, sir? Malalaman mo rin sooner or later." Unti-unting nawala ang boses ng lalaki. Nakasimangot na nakatayo si James sa pader ng lungsod. Tumingin siya sa labas ng lungsod ngunit hindi niya makita ang kadiliman.
Biglang, tila hamupa ang kadiliman, at nakita niya ang isang alon ng mga halimaw na humahanggaws patungo sa kanya, ngunit isang malakas na porma sayon sa labas ng lungsod ang hamarang sa kanila sa pagsulong. What the hell? Nagulat si James. Naalala niya ang eksena sa loob ng Supreme Illusions, kung saan siya ay nasa isang lungsod na inaatake ng mga halimaw. Mayroon bang Infinity Cities para sugpuin ang extraterrestrial demons? Ang mga extraterrestrial demons ba mula sa iba't ibang panahon ay umaatake sa Endlos? Ano nga ba ang huling sakuna? Posible bang sinasalakay na ng mga extraterrestrial demons ang Endlos bago pa man umiral si Emperor Rye? Hindi ba ang nakaraang labanan ni Emperor Rye laban sa extraterrestrial demons ay hindi ang huling labanan? Maaaring ang mga extraterrestrial demons ng iba't ibang panahon ay naglunsad ng mga pag-atake, sinusubukang lupigin ang Endlos. Ang Boundless Road ba at ang 108 Infinity Cities ay nilikha para protektahan ang Endlos laban sa extraterrestrial demons mula sa iba't ibang panahon? Maraming suspetsa ang lumitaw sa isipan ni James, at napanganga siya sa mga posibilidad. Nakakatakot ito. Kailangan kong maging mas malakas para maunawaan ang huling katotohanan. Pumasok si James sa Boundless Road at bumalik sa Human Universe ng Chaos District. Bumalik si James sa Human Universe ng Chaos District. Siya hovered sa kawalan at tumingin pababa sa universo. Nagulat siya nang makita ang napakaraming sekreto na nakatago sa loob ng Human Universe. Matapos maramdaman ang Human Universe, nalaman ni James na ang Dark World ay sumanib na dito. Nahanap niya ang Dark World at sinubukang i-scan ito gamit ang kanyang Zen. Gayunpaman, ang lugar ay masyadong malaki, at ang kanyang Zen ay hindi maaaring tumagos sa bawat sulok nito. Bumulong si James, ang pinakamalalim na bahagi ng Dark World ay malamang na konektado sa Dark Zone sa kailaliman ng Endlos. Naramdaman ko ang isang oil lamp noon, na naisip ni Zeno na isang gabay na ilaw upang maiwasang mawala sa kadiliman. Sinubukan niyang hanapin ang gabay na ilaw. Gayunpaman, wala siyang nakitang bakas ng gabay na liwanag sa loob ng saklaw na maaabot ng kanyang Zen. Nag-hover si James sa ibabaw ng Human Universe at inisip ang lahat ng pinagdaanan ng Human Universe sa nakaraan. Sinubukan din niyang alalahanin ang lahat ng kanyang naranasan, nais na makahanap ng anumang impormasyon na hindi niya napansin. Ang sansinukob ng tao ay misteryoso at nagtataglay ng maraming sekreto. Kaya naman, nagtaka si James kung nakatagpo ba siya ng isang malaking biyaya noon ngunit nabigo itong makilala. Binalikan niya ang nakaraan. Bigla niyang naalala ang panahon niya sa Planet Galileo. Pumunta siya sa Galileo para hanapin ang Ancestral God Rank Elixir. Noon, siya ay pumasok sa Tribulation World at nanatili doon sa loob ng 30,000 taon. Nakatagpo rin siya ng isang lalaki na dumaranas ng kanyang Ancestral God Tribulation. Ang misteryosong lalaking iyon ay nagbigay sa kanya ng maraming patnubay. Hindi makakaligtas si James sa kanyang Ancestral God Tribulation kung wala ang tulong ng lalaking iyon. Bago umalis si James, hiniling ng lalaking iyon na bumalik si James sa Tribulation World sa hinaharap para hanapin siya. Gayunpaman, si James ay hindi na nagkaroon ng isa pang Heavenly Tribulation at hindi na nagkaroon ng pagkakataon na makapasok muli sa Tribulation World. Kaya naman, matagal na niyang nakalimutan ang pagkikita nila ng lalaking iyon. After remembering the event, James rubbed his chin and murmured guiltily, "Nakalimutan ko na siya. Iniisip ko kung nasa Tribulation World pa rin siya after all this time. Kamusta na siya ngayon?" Hindi niya maiisip ang lalaki kung hindi dahil pinagdadaanan niya ang mga nakaraan niyang karanasan. Itinaas ni James ang kanyang ulo at tumingin sa Heavenly Path ng Human Universe. Gusto niyang hiramin ang lakas ng Heavenly Path para buksan ang Tribulation World. Gayunpaman, natuklasan niya na ang Tribulation World ay hindi umiiral sa mga patakaran ng operasyon ng Heavenly Path. Bakit wala ito? Kumunot ang noo ni James. Ang Tribulation World ay naitala sa mga sinaunang teksto. Ako rin ay personal na nakapunta doon, kaya paano hindi ito umiiral? Sinubukan ni James na maramdaman ang Chaos Heavenly Path at kalaunan ay natagpuan niya ang pagkakaroon ng Tribulation World. Inilabas niya ang kanyang enerhiya sa Chaos Heavenly Path para i-activate ang Tribulation World.
Pumasok siya sa Tribulation World at agad na napalibutan ng mga kidlat na kapigatian. Ang lakas ng mga kidlat na paghihirap ay katumbas ng ranggo ng paglilinang ni James. Gayunpaman, hindi siya naapektuhan ng kidlat. Bagamat tinamaan ng kidlat na kapigatian si James, hindi siya nasaktan. Biglang lumitaw sa paligid niya ang hindi mabilang na Heavenly Path embodiment. Break. Iniunat ni James ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang mga daliri. Ang Heavenly Path embodiments ay agad na nabura. Inis kanya ang Tribulation World, sinusubukang hanapin ang taong tumulong sa kanya noon. Gayunpaman, walang tao sa paligid. Sumimangot si James at bumulong, hindi ko siya mahanap. Namatay ba siya sa mga kapigatian? Malamang iyon ang nangyari. Imposibleng mabuhay siya sa Tribulation World ng ganoon katagal. Huminga siya ng malalim, na konsensya na baka siya ang dahilan kung bakit namatay ang lalaki. Aalis na sana siya, bigla niyang naramdaman ang ibang lugar sa labas ng Tribulation World. Ha! Nagulat si James. Inihagis niya ang Blythe Omniscience at umalis sa Tribulation World. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa isang kakaibang intersection ng dilim at liwanag. Mula sa malayo, nakita ni James ang isang napakalaking lungsod sa kalangitan na mukhang hindi kapani-pani walang marilag. Gayunpaman, ang Tribulation Clouds na naglalaman ng malakas na puwersa ay lumipad sa itaas ng lungsod. Pinagmasdan ni James ang Grand City. May ilang salita na nakaukit sa pader ng lungsod Tribulation City. Naglakad siya palapit at agad na naramdaman ang isang nakakatakot na puwersa na nagmumula sa lungsod. Sino nandyan? Umalangaw-ngaw ang isang mapang apong tinig, at pagkatapos ay lumitaw ang isang lalaking may sira-sirang itim na baluti. Hindi makita ng malinaw ni James ang itsura ng lalaki habang natatakpan ng nakakalat niyang buhok ang mukha niya. Nagulat ang lalaki nang makita si James. Hinawi niya ang buhok na nakatikip sa kanyang mukha at inihayag ang kanyang hitsura. Siya ay may kayumangging balat at makapal na balbas. Ikaw pala. Nakilala ng lalaki si James. Laking gulat din ni James nang makita ang kaharap niya. Nagpakita ang lalaki ng malakas na aura na higit na nalampasan ang ancestral god rank. Noong una silang nagkita, sinabi ng lalaki na nagpakita siya sa Tribulation World habang dumaraan sa kanyang ancestral god Tribulation. Ikaw, natatarantang tumingin sa kanya si James. Nasa kailang boundless rank ka na. Kahanga-hanga. Medyo mabilis kang umunlad. Lumapit ang lalaki kay James, hinayla siya, at sinabing, mag-usap tayo sa loob ng lungsod. Dinala niya si James sa lungsod. Kahit na ang lungsod ay napakalaking, walang iisang kaluluwa sa paligid bukod sa kanila. Naramdaman ni James na ang lungsod ay isang porma sayon. Ang lahat sa loob ng lungsod ay bahagi ng pagbuo. Ang pagbuo ay malalim at komplikado. Maging si James ay hindi ito maintindihan. Pagdating sa likod bahay ng isang manor, ikinaway ng lalaki ang kanyang kamay para ipatawag ang isang mesa at ilang upuan. Pagkatapos, sinenyasan niya si James na maupo. Umupo si James, tumingin sa lalaki, nalilito, at nagtanong, anong klaseng lugar ito? Nakangiting sagot ng lalaki, hindi ba nakaukit sa pader ng lungsod? Ito ay tinatawag na Tribulation City. Lungsod ng Tribulation. Naguguluhan, nagtanong pa si James, ano ang espasyong ito? Tinitigan ng lalaki si James at nakita agad ang mga karanasan ni James sa buhay. Ngayong na-unlock mo na ang ika-6 na anyo ng Boundless Pagoda at nalaman ang tungkol sa extraterrestrial demons pati na rin kung ano ang nakatago sa kabila ng pagbuo ng Infinity City, hindi ko na kailangang itago ang katotohanan mula sa iyo. Sumama ka sa akin. Biglang nawala yung lalaki. Sinundan siya ni James sa likod ng lungsod at umakyat sa pader ng lungsod. Kabanata 4868 tumayo si James sa pader ng Tribulation City at tumingin sa malayo ngunit kadiliman lang ang nakikita. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may punit-punit na baluti ay ikinaway ang kanyang kamay, at ang itim na ambon ay kumalat. Sa unahan nila ay isang bahagyang napinsalang rehiyon ng bundok, at hindi mabilang na mga labi ng kalansay ang nakakalat sa buong lugar. Kabilang sa mga labi ng kalansay ay mga tao, ngunit karamihan ay pag-aari ng mga halimaw.
Nakikita ni James ang isang grupo ng mga hindi kilalang halimaw na nagsasama-sama sa pinakamalalim na bahagi ng sinaunang larangan ng digmaan at kahit na malabo niyang marinig ang mga dagandong ng halimaw. Tama ako, huminga ng malalim si James. Dumating siya sa lungsod na may mga haka-haka, at napatunayang tama siya nang nakita. Si James ay same time na nagtanong, ano ang mga pinagmulan ng mga halimaw na ito? Sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sila ay mula sa kabila ng Endlos. Ang mga halimaw na ito ay patuloy na ginagawa, at ang pagpupuna sa kanila ay imposible. Kailangang tanggalin ang utak na gumagawa sa kanila. Sa pinakamalalim na bahagi ng Tribulation World ay Tribulation City, na umiiral upang isara ang daanang ito at harangan ang mga halimaw na ito. Tinanong ni James, nasa nakaraan na ba ang huling larangan ng digmaan? Hindi nagpaliwanag ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumingin siya kay James at sinabing, bagaman lumakas ka na, hindi sapat. Dapat kang bumalik muna at tumuon sa paglilinang habang ito ay mapayapa pa. Malapit ka nang sumali sa larangan ng digmaan. Kung gayon, maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan? Hindi ko maalala ang pangalan ko. Gayunpaman, ako ay tinatawag na emperador ng kapigatian ng mga mortal. Maaari mo akong tawagan ng ganoon. Inulit ni James ang pangalan sa isip niya. Bagamat gusto niyang maunawaan ang mga kasaysayang ito at ang extraterrestrial demons, tinawag siyang masyadong mahina ng mga powerhouse sa Boundless Road at ng Emperor of Tribulation. Naisip niya sa kanyang sarili, ganun ba talaga ako kaina? Pero medyo malakas ang pakiramdam ko. Hindi alam ni James kung gaano kalakas ang nakatagong ortodokso sa 10 distrito ng Endlos, kaya hindi siya sigurado na matatalo sila. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kumpiyansa laban sa iba pang mga powerhouse. Maaari ko rin bang tanungin ang pangalan ng powerhouse sa huling Infinity City? Tanong ni James. Tinanong ni James ang powerhouse sa huling Infinity City ng Boundless Road para sa kanyang pangalan ngunit hindi nakatanggap ng sagot. Nakangiting sinabi ng Emperor of Tribulation, napakakapangyarihan ng taong iyon. Tungkol naman sa pangalan niya, hindi ko dapat ibunyag. Malalaman mo sa lalong madaling panahon. Umalis ka muna. Ang lugar na ito ay ligtas sa ngayon dahil nandito kami ni Tribulation City para bantayan ito. Maliban kung ang dakilang commander ng extraterrestrial demon mula sa ibang panahon ay lalabas, ang Tribulation City ay hindi babagsak. Ikanaway ng Emperor of Tribulation ang kanyang kamay at pinaalis si James. Hindi nakuha ni James ang paglilinaw na kailangan niya at nalilito pa rin siya. Gayunpaman, mabilis siyang umalis sa Tribulation World at bumalik sa Human Universe. Sa sandaling muling lumitaw, si Livy, na naghihintay sa kanya, ay tumawag, "Saan ka nagpunta, guro?" Hindi nagpaliwanag si James sa sarili ngunit tahimik na tumingin kay Livy. Si Livy ay ang ikatlong commander ng extraterrestrial demons, na umiral sa parehong panahon ni Emperor Raya. Ang mga extraterrestrial na demonyo mula sa iba't ibang panahon ay umaatake sa Endlos na may parehong layunin ang lupigin ang Endlos. Napakaliit ng papel ni Livy. Na-curious si James sa lakas ng mga totoong mastermind. Napaatras ng ilang hakbang si Livy at nagtanong, bakit mo ako tinititigan, Master? Nawala sa kanyang pag-iisip si James at mahinahong sinabi, tatay ang itawag mo sa akin. Oh, okay, Dad, mahinang sabi ni Livy. Bahagyang tumango si James at sinabing, good. Bumalik tayo sa Boundless Battlefield. Dumating si James sa Human Universe para makuha ang Boundless Pagoda. Noong una, binalak niyang makipagkita sa ilan sa kanyang pamilya at mga kaibigan pagkatapos makamit ang kanyang layunin. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon ay natuklasan niya ang maraming bagong sekreto. Kaya, marami siyang nasa isip at wala na siyang mood na humabol pa. Bagamat ang mga Endlos ay nasa kapayapaan, hindi ito magtatagal. May nagbabadyang panganib at maaaring tumama anumang oras sa lalong madaling panahon. Kabanata 4869 na alam ni James na kailangang gamitin ang anumang oras na natitira sa kanya upang linangin. Pinlano niyang bumalik sa Boundless Battlefield at lumahok sa kompetisyon para sa Boundless Ranking upang makagawan ng pangalan para sa kanyang sarili. Pagkatapos, kinailangan niyang makuha ang huling 4 na sagradong balumbon.
Ang dalawa ay umalis sa Chaos District, bumalik sa Boundless Battlefield. Sa nakalipas na ilang taon, ang Boundless Battlefield ay napakasigla. Si Havgan, na unang niranggo sa nakaraang Boundless Rankang, ay natalo ng isang powerhouse mula sa isang sinaunang Orthodox. Ang nangungunang 10 sa Boundless Rankang ay natalo ng mga powerhouse mula sa mga sinaunang Orthodox na muling lumitaw. Sino ang mag-aakala na ang mga sinaunang Ortodokso na ito ay may napakalakas na magsasaka? Kahit na sa parehong ranggo ng paglilinang, ang kanilang lakas ay higit na nakahihigit. Ang lahat ng nasa Boundless Battlefield ay tinalakay ang mga powerhouse ng mga sinaunang Orthodox. Boom! Isang malakas na puwersa ang tumama sa isang sira-sirang lungsod at agad itong giniba. Isang lalaki ang nahulog mula sa langit at bumagsak sa lupa. Nahihirapan siyang umahan mula sa mga guho. Ang lalaki ay walang iba kundi si Winton. Si Winton ay nasa kailang Boundless rank at kasing lakas ng mga nagranggo sa top 3 sa nakaraang Boundless rankang. Gayunpaman, siya ay dinaig ng isang kalaban at hindi na makalaban. Siya ay napuno ng dugo at mukhang nasa kakilakilabot na kalagayan. Isang gwapong lalaki na may suot na puting robo ang napadpad sa langit habang sumasayaw sa hangin ang kanyang mahabang itim na buhok. Bigla siyang napangiti at sinabing, "Masyado kang mahina." Pagkatapos magsalita, inabot niya at itinuro ang daliri kay Winton. Swoosh! Isang malaking puwersa ang lumitaw at bumaril patungo kay Winton. Mabilis na naiwasan ni Winton ang pag-atake. Boom! Ang puwersa ay tumama sa lupa, at nabuo ang isang napakalalim na hukay. Kaagad pagkatapos, kumalat ang mga bitik sa nakapalibot na lugar. Samantala, nakatanaw sa malayo sina Wailria, Zula, at Winona. Bulalas ni Wailria, masyado siyang malakas. Kahit na lumaban ako sa kanya, hindi naman ako mananalo. Si Wailria ay palaging sigurado sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng tiwala na talunin ang kalaban ni Wyatt, na nasa kailang Boundless rank lamang. Lumitaw sa malayo si Winton matapos makaiwas sa nakamamatay na pag-atake. Isang puting halo ang lumabas sa kanyang katawan at pinagaling ang kanyang mga sugat. Malungkot ang ekspresyon ni Winton. Siya ay naglilinang sa pag-iisa at hindi kailanman nasaktan ng sinuman. Gayunpaman, biglang sumulpot ang isang lalaki at hinamon siya. Bagamat hinihimok niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya napigilan ang mga atake ng kanyang kalaban. Nagpalingga-lingga ang lalaki sa di kalayuan at nanunuya, "Mayroon ka pa bang iba? Kung hindi, papatayin ka lang." Agad na sinubukang makialam ni Winona. Gayunpaman, pinigilan siya ni Wailria at sinabing, "Walang nagmamadali. Manood tayo saglit." Sabi ni Winona, "Mamamatay si Winton kung itutuloy lang natin ang panunood. Kahit anong mangyari, medyo matagal na siyang kasama. Paano na lang natin siya mapapanood na mamatay?" Pinahina siya ni Wailria, na sinabing, "Kahit na makialam ka, hindi ka makakaparehas sa kanya. Si Winton ay isang napaka-misteryosong tao at may iba pang kakayahan sa kanyang manggas." Nang makipagkaibigan siya kay James, pinigilan niyang gamitin ang kanyang ultimate skill. Curious akong makita kung ano ang tinatago niyang trump card. Kabanata 4870 nagkataon na nakita ni Wailria si Winton na naglilinang ng isang beses at napansin niyang naglabas siya ng isang uri ng supernatural na kapangyarihan na makabuluhang nagpaganda ng kanyang aura. Sa makatuwid, alam ni Wailria na may ibang paraan si Winton. "Panalo ka. Ayokong lumaban," sumuko si Winton at sinabing, "Hindi ako powerhouse, at wala rin ako sa Boundless rankang. Ang pagpatay sa akin ay hindi magbibigay sa iyo ng labis na kasiyahan. Dapat mong labanan ang mga nasa Boundless rankang o iba pang powerhouses mula sa ibang mga Orthodox. Ano ang silbi ng pakikipaglaban sa isang tulad ko? Napakabait mo kaya bibigyan kita ng chance. Kung lumuhod ka sa lupa at humingi ng awa, ililigtas ko ang iyong buhay." Nakangiti ang lalaki. Agad na nagdilim ang mukha ni Winton. Hindi siya kailanman luluhod sa harap ng iba. Siya ay isang kababalaghan sa Chaos District at hindi magagapi laban sa mga kapareho niya ng cultivation rank. Kahit natalo siya kay James, ito ay dahil gusto niyang iwasan ang paggamit ng mga nakamamatay na pag-atake laban kay James. Napangiti ng mapaglaro ang lalaki at nagtanong, "Anong meron? Ayaw mo?"
Kaya wala na akong magagawa kundi ang patayin ka. Huminga ng malalim si Winton. Tumingin siya sa kalaban at nagtanong, ano ang pangalan mo? Kahit papaano ay ibigay mo sa akin ang iyong pangalan upang ako ay mamatay ng payapa. Ako si Gregor Lozano mula sa Crescent Sect. Nakasali na ako sa kompetisyon para sa Boundless Rankang dati at higit sa isang beses. Gayunpaman, matagal na iyon. Noon, ang Endless Lord ay si Zayden Dalibor pa rin. Nauna ako sa Boundless Rankang ng 3 sunod-sunod na beses. Umalangaw-ngaw ang boses ni Gregor sa buong lugar. Bahagyang nagulat si Winton sa kanyang sinabi. Nagsalubong ang mga kilay ni Wailea. Nagtataka siya kung bakit hindi lumabas ang pangalan nito sa mga sinaunang aklat na nabasa niya noon. Ito ay nagiging kawili-wili. Napangiti si Winton. Biglang tumaas ang aura ni Winton, at pumasok siya sa isang misteryosong estado. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagmula sa isang nakasisilaw na puting liwanag. Alam ko na, bakas sa mukha ni Wailea ang tuwa. Gulat na sabi ni Winona, sa lahat ng oras na ito ay itinatago niya ang napakalakas na supernatural power. Si Winton ay nag-hover sa kalangitan at nag-radiated ng puting glow. Iniunat niya ang kanyang katawan, at ilang mahiwagang inscription ang nahulog sa ibabaw ng kanyang bedi. Ha! Naunawaan ni Wailea at sinabing, mga inscription ba ang mga selyo na iyon? Sinagot siya ni Zula, oo, sila ay mga inscription ng selyo. Tinatakan niya ang kanyang lakas. Marahil ay naglagay din siya ng isang malakas na spatial pressure sa kanyang sarili at sa wakas ay tinanggal na ang selyo. Sina Wailea at Zula ay mga powerhouse sa quasi-chaos rank at madaling natukoy ang selyo ng katawan ni Winton. Si Winton ay hindi kailanman natalo sa isang tao sa parehong ranggo ng paglilinang gaya niya at naging walang talo noong panahon niya. Naglakbay pa siya sa nakaraan upang hamunin ang mga powerhouse noong sinaunang panahon at talunin ang mga ito. Naglagay siya ng selyo sa kanyang sarili at tinatakan ang kanyang mga kapangyarihan upang makamit ang higit na lakas. Kasabay nito, mayroong spatial pressure sa kanyang katawan. Gamit ang selyo, layunin niyang pagbutihin ang kanyang pisikal na lakas at paglilinang na puso. May napansin si Wailea na kakaiba at sinabing, teka, iba ang aura niya. Noong nakaraan, hindi ko sinasadyang naabutan ko siyang naglilinang. Siya ay nagbigay ng nakakatakot na supernatural power noon. Kakalabas lang niya ng seal sa katawan niya pero hindi pa niya ina-activate ang ultimate trump card niya. Sa sandaling iyon, 2 figure ang lumitaw sa lugar. Kabanata 4871 ang dalawa ay sina James at Livy, na nagmamadaling bumalik. Paano ito nawasak? Sinulyapan ni Livy ang guho sa ibaba at nagtanong. Samantala, nakita ni James si Winton na may malakas na aura sa di kalayuan. Bahagyang natigilan, nagtanong siya, bakit napakalakas ng aura ni Winton? Nag-flash ang katawan ni James at humarap kay Wailea at sa iba pang powerhouses. Tinanong niya, ano ang nangyayari? Sumulyap kay James, sinabi ni Wailea, hindi ako sigurado kung bakit, ngunit ang nakatagong orthodox at powerhouses ng Crescent Sect ay dumating upang hanapin si Winton at binugbog siya. Kahit na inamin ni Winton ang pagkatalo, hindi nagpapigil si Gregor, na pinilit na sirain ni Winton ang selyo sa kanyang katawan. Matapos maunawaan ang buong kwento, naging interesado si James. Nakangiting sabi niya, it's as I expected. Paanong si Winton, na minsang lumaban sa lahat ng nasa chaos at walang kapareha sa parehong ranggo ng cultivation, ay magiging napakahina. May mga taktika pa rin na hindi niya ginagamit, putol ni Wailea. Tumango si James. Minsan ay sinabi ng kapatid ni Winton na si Zella na nakakatakot ang kanyang kapatid. Si Zella ay isang propeta. Nakikita niya ang hinaharap. Ito ay isang likas na kakayahan. Ganoon din si Winton. Siya ay ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan, ngunit si James ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ang kapangyarihan. Sa larangan ng digmaan sa malayo, sinira ni Winton ang selyo sa kanyang katawan. Iniunat niya ang kanyang katawan, ngumiti siya at sinabing, matagal na akong lumaban gamit ang aking buong lakas. Pagkatapos, nawala ang kanyang katawan. Sa susunod na sandali, humarap siya kay Gregor at naglunsad ng pag-atake. Hindi nag-react si Gregor sa oras. Sumama ang katawan niya at agad na lumipad.
Sabay tumalsik ng dugo. Si Winton ay malakas at maliksi. Sa isang iglap, marami siyang suntok kay Gregor, na nagdulot ng pare-parehong trauma sa katawan ni Gregor. Hindi nagtagal, natabunan ng mga sugat si Gregor. Darn it! Galit na galit si Gregor. Nang bumalik siya sa kanyang katinuan, nagsimula siyang mag-counter-attack. Buong lakas siyang umatake. Naglaban ang dalawa sa sinaunang larangan ng digmaan. Isa itong matinding labanan na nakakuha ng atensyon ng maraming buhay na nilalang sa lugar. Hindi ba iyan si Gregor ng Crescent Sect? Si Gregor kasi. Dati niyang natalo si Hovgan, ang kampyon ng Boundless Rankang, ng madali at sumikat. Sino ang lumalaban sa kanya? Napakalakas ng taong iyon. Paano niya lalabanan si Gregor hanggang sa ganito? Hindi ko pa siya nakita dati. Siya ba ay mula rin sa mga nakatagong sekta? Hindi nagtagal, maraming buhay na nilalang ang nagtipon. Nanunood sila ng labanan mula sa isang ligtas na lugar. Nagpatuloy ang labanan. Kahit na sinira ni Winton ang selyo, hindi siya makakagawa ng malaking pinsala kay Gregor. Nagalit ito sa kanya. Sa sandaling iyon, isang misteryosong kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ay sumisipsip ng bawat kakanyahan at enerhiya sa langit at lupa, kabilang ang enerhiya sa itim na ambon at mula sa ilang mga buhay na nilalang na nabigong maglaman ng kanilang sariling kapangyarihan. Ang lahat ng enerhiyang ito ay napunta kay Winton. Agad na umabot sa sukdulan ang aura ni Winton, at mukha siyang demonyong Diyos. Supilan. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang Sword World ang bumaba. Kaagad, si Gregor ay nakulong sa Sword World. Inatake siya ng hindi mabilang na sword energies. Kahit malakas siya, hindi niya kinaya ang mga atake. Sa huli, nagsikap siya ng gusto upang masira ang Sword World ni Winton. Sa sandaling sinira niya ang Sword World, nagpakita si Winton na may dalang Moonlit Sword at tinusok ang kanyang katawan gamit ito. Nakatayo sa likod ni Gregor, inilagay ni Winton ang Moonlit Sword. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, kumpiyansa at mahinahon niyang sinabi, ang kampyon ng walang hanggan na rangkang ay hindi kasing lakas ng inaasahan ko. Kabanata 4872, lumabas ka na. Magwala ka, sabi ni Winton. Pagkatapos, inipon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at bahagyang pinakawalan ito. Dama po ang kapangyarihan sa katawan ni Gregor. Agad na lumipad si Gregor at nahulog sa isang bulubundukin sa dikalayuan. Ang bulubundukin ay agad na naging isang guho, at si Gregor ay inilibing sa pagkasira. Sa loob ng mahabang panahon, hindi siya muling sumipot. Ito ay hindi alam kung siya ay buhay o hindi. Kahanga-hanga ka. Hindi napigilan ni James na sabihin, ito ang Winton na kilala ko. Dispersed ni Winton ang kanyang aura. Isang malakas na kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Bumalik ang kapangyarihan sa langit at lupa at sa mga buhay na nilalang. Sa pagtapak sa kawalan, humarap si Winton kay James at sa iba pa. Nag-thumbs up si Winona kay Winton at pinuri, hindi ko inaasahan na ganoon kakalakas. Nawala ang dating nakakatakot na kilos ni Winton. Walang magawa, sinabi niya, hindi ko gustong sirain ang selyo, ngunit ang brat na iyon ay lumampas. Pinona niya akong masira ang selyo. Anong signature skill ang ginamit mo ngayon? Nakangiting tanong ni James. Kalahati. Ngumiti si Winton at sinabing, hindi ko sasabihin sa iyo iyon. Nag-chat ang iilan sa kanila. Natigilan ang mga buhay na nilalang sa paligid. Paanong madaling matalo si Gregor ng Crescent Sect? Sino ang taong nakatalo sa kanya? Napakalakas niya. Nauna nang nakipaglaban si Gregor sa isang powerhouse sa tuktok ng quasi-chaos rank at natalo siya. Isang hakbang lang ang layo ng powerhouse na iyon mula sa chaos rank, na nangangahulugan na ang taong ito ay makakalaban sa isang powerhouse sa chaos rank. Sa maraming buhay na nilalang sa paligid ng arena, ang ilan ay mula sa siyam na distrito at ang ilan ay mula sa mga nakatagong sekta. Nagulat silang lahat sa kakayahan ni Winton. Hindi nagtagal si James at ang iba pa dahil nawasak na ang lungsod. Ang Boundless Tablet ay lumitaw, sabi ni Wayria mula sa dilim. Maraming nabubuhay na nilalang sa Kylum Boundless rank ang patungo sa Boundless Tablet. Pumasok na sila sa Boundless Battlefield. Sa paglitaw ng mga nakatagong sekta, ang laban para sa Boundless Rankang ay dapat magsimula ng mas maaga dahil sa Tenfold Realms Transcendent Sutra.
Habang nagsasalita siya, tumingin siya kina James at Winton at nagpatuloy, "The two of you are freaks." Kahit na sa paglitaw ng maraming boundless rank powerhouses mula sa mga nakatagong sekta, makakakuha ka pa rin ng magandang rankang gamit ang iyong kakayahan. "I guess we're in for a show," sabi ni Zula sabay tawa. "Gusto din itong pumunta," sabi ni Winona. Ngunit sa hitsura ng napakaraming mga nakatagong sekta, kahit na ako ay nasa quasi chaos rank, hindi ako magiging kapareha nila. Sumulyap kay Winton, tinanong ni James, "Anong rankang ang iyong pinupuntirya?" Ngumiti si Winton at sinabing, "Syempre, ang kampyon, gusto ko ring maging kampyon." Nakangiting sabi ni James, "Sana sa ating dalawa. Gusto kong magkaroon ng tamang laban sa iyo at tabyusan ang aking sarili." "Haha," tumawa si Winton. "Baka matalo ka sa pangalawang pagkakataon." Umalis si Winton na tumatawa. Sumunod naman si James kay Winton. Si Waleria at ang iba ay hindi sumunod sa kanila. Alam nilang si James at Winton ay patungo sa Boundless Tablet at papasok sa Boundless Battlefield. Hindi rin sila nagtagal sa Boundless Battlefield na ito ngunit nagpasya silang umalis. Sa isang madilim na lugar kung saan nakalagay ang isang tapyas na bato. Ang stone tablet exuded hindi pangkaraniwang mga kulay. Nailawan nito ang madilim na lugar. Samantala, maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa paligid ng tapyas na bato. Ang mga nabubuhay na nilalang ay naroon lamang upang suriin ang mga bagay-bagay. Ang mga kalahok sa Boundless Rankang ay nakapasok na sa Boundless Battlefield sa pamamagitan ng Boundless Tablet. Kabanata 4873 Si James at Winton ay lumitaw malapit sa Boundless Tablet na magkasama. Pagkatapos, lumingon si James at tumingin kay Livy, na nasa tabi niya. Payo niya, "Livy, stay here and wait for someone called Thea. Pagdating niya, sabihin sa kanya na nakapasok na ako sa Boundless Battlefield at huwag kang mag-alala." Habang nagsasalita, winuwagayway ni James ang kanyang mga kamay. Isang inscription ang lumabas at pumasok sa noo ni Livy. Lumitaw sa isip ni Livy ang hitsura ni Thea. Tumango si Livy, "Nakuha ko, Dad. Hahanapin ko si Mama." Nang marinig iyon, sumulyap si Winton kay James at nagtanong sa mahinang boses, "Anak mo ba talaga siya?" "Oo naman." Napangiti si James. Pagkatapos, nagmarcha siya patungo sa Boundless Tablet. Nang marating niya ang Boundless Tablet, isang sinag ng makulay na liwanag ang lumabas mula rito. Nilamon ng liwanag si James na parabang nadarama nito ang cultivation rank ni James. Nang maramdaman ng liwanag na si James ay nasa Boundless rank, agad nitong hinigop si James sa Boundless Tablet. Saglit na itim lang ang nakikita ni James. Nang mabawi niya ang kanyang paningin, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Ito ay isang plataporma. Ang plataporma ay napakalaki at napapalibutan ng ilang mahiwagang mga inscription. Ang mga inscription ay pinagsama-sama at bumuo ng isang nakakatakot na porma sayon. Samantala, maraming buhay na nilalang sa Kylum Boundless Rank ang nasa arena na. Karamihan sa mga nabubuhay na nilalang ay nagmula sa siyam na lalawigan, habang ang ilan ay nagmula sa mga nakatagong sekta at ang Orthodox. Ang mga buhay na nilalang ay nakaupo sa lupa sa arena, inihahanda ang kanilang sarili para sa Boundless Arena Battle. Matapos makita ang mga buhay na nilalang sa arena, naging excited si James. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang mga buhay na nilalang sa Kylum Boundless Rank mula sa mga nakatagong sekta, pamilya, at Orthodox. Ang labanan sa arena sa pagkakataong ito ay magiging kawili-wili. Tuwang-tuwa rin si Winton. Naghanap ng bakanteng espasyo sina Winton at James bago umupo sa lupa habang nakakrus ang mga paa. Lahat ng tao. Sa sandaling iyon, sa sinaunang larangan ng digmaan, isang tinig ang tumunog. Naabot na namin ang bilang ng mga buhay na nilalang na kinakailangan sa Boundless Arena para simulan ang labanan. Ang mga kalahok sa arena battle, mangyaring pumasok sa Boundless Arena sa lalong madaling panahon. Ang labanan sa arena ay magsisimula sa 10,000 taon. Ang boses ay umalingaw sa buong sinaunang larangan ng digmaan. Maririnig ito kahit saan sa arena. Naguguluhan, tumingin si James sa paligid, sinusubukang hanapin kung saan nanggagaling ang tunog. Gusto niyang malaman kung sino ang nagsalita. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung saan nanggaling ang tunog.
Matapos magsalita ang boses, ang eksena ng Boundless Arena ay na-project sa ilang pangunahing universo ng 10 distrito ng Endlos. Sa ilang pangunahing universo ng 10 distrito, makikita ang mga pagkilos ng mga buhay na nilalang sa plataporma. Nang makita ang eksena, nagulat ang ilang powerhouse sa siyam na distrito. Anong nangyayari? Hindi pa ito nangyari dati. Mayroon kayang misteryosong powerhouse na nakatago sa Boundless Tablet. Marahil ang powerhouse na iyon ang gumawa ng inisyatiba upang idirekta ang labanan sa arena na ito. Maraming powerhouses ang nalito. Maging ang mga powerhouse sa Chaos Rank ay naguguluhan. Lumipas ang mga araw. Nang kumalat ang balita, mas maraming buhay na nilalang ang pumasok sa Boundless Arena. Sa isang kisap mata, lumipas ang 10,000 taon. Lahat, magsasara na ang pasukan sa Boundless Arena. Magsisimula na ang laban. Malakas na tumunog si Avo Ice. Kabanata 4874 sa malawak na plataporma sa Boundless Arena, maraming powerhouse sa Kylem Boundless Rank mula sa siyam na distrito ang nagtipon. Matapos tumigil sa pagsasalita ang boses, nagsara ang daanan patungo sa Boundless Arena. Ang mga nabubuhay na nilalang na gustong pumasok sa Boundless Battlefield ay hindi na magagawa. Pagkatapos, bumangon ang mga buhay na nilalang na nakaupo sa arena na nakakrus ang mga paa. Sa sandaling ito, sa kalangitan ng Boundless Arena, hindi mabilang na puting ilaw ang lumitaw. Nagtipon ang mga puting ilaw at nabuo ang isang puting anino. Ang anino ay unti-unting nagkatotoo. Ito ay naging isang matanda na nakasuot ng puting roba. Dama po ang mga tingin ng lahat ng may buhay sa matanda. Gusto nilang malaman kung sino ang matanda. Lahat ng tao. Ang matanda ay lumutang sa hangin. Magiliw, sinabi niya, ako ang tagapag-alaga ng walang hangganan na tablet at ng walang hanggan na larangan ng labanan. Ang Boundless Tablet ay nilikha ni Emperor Raya. Ang Boundless Tablet ay umiiral upang sugpuin ang larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang mga extraterrestrial demon sa larangan ng digmaan ay nabura na, iniwan na lang ni Emperor Raya ang Boundless Arena na ito. Ang signature skill ni Emperor Raya, ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, ay nakatago sa Boundless Arena, kasama ng iba pang signature skills. Kung gusto mong makuha ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, kailangan mong lumahok sa labanan. Malakas ang boses ng matanda. Nang marinig siyang magsalita, naunawaan na ngayon ng mga nabubuhay na nilalang sa arena at sa labas ng mundo na ang tinig ay pagmamay-ari ng tagapag-alaga ng walang hangganan na tablet. Ang mga patakaran para sa arena battle sa pagkakataong ito ay simple. Iniskan ng matanda ang mga powerhouse ng Kylem Boundless Rank sa platform. Nakangiting sinabi niya, isang battle royale ang isasagawa sa platform. Kaya nyo ipaglaban ang isa't isa. Ang sino mang lalaban hanggang sa wakas ay makakakuha ng Tenfold Realms Transcendent Sutra. Kahit na hindi ka maaaring maging kampyon, habang tumatagal hanggang sa huli, mas malaki ang reward na matatanggap mo. Ang labanan sa oras na ito ay walang anumang mga paghihigpit. Maaari kang gumamit ng anumang sandata at sikretong supernatural art. Maaari mo ring gamitin ang anumang taktika. In short, depende kung gaano katagal ka makakalaban. Ang plataporma ay parang isang larangan ng digmaan. Ang mga buhay ay mawawala sa panahon ng labanan. Narinig ang boses ng matanda. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang mga kamay, at maraming mga inscription ang lumitaw sa harap ng bawat buhay na nilalang. Kung gusto mong lumabas sa arena, kailangan mo lang maglagay ng bakas ng kapangyarihan sa inscription. Pagkatapos, maaari kang umalis sa arena at lumitaw sa labas ng mundo. At the same time, it means sumuko ka na sa arena battle. Bukod doon, maraming mga pormasayon ang lilito ng random sa platform na ito. Kapag pumasok ka sa formation, makakapagpahinga ka sandali at gagaling ang iyong mga sugat. Maikling ipinaliwanag ng tagapag-alaga ang mga tuntunin ng labanan sa arena. Ang tinatawag na mga patakaran ay nangangahulugang walang mga patakaran. Ang kaligtasan ng labanan ay nakasalalay sa kakayahan ng bawat tao. Magsisimula na ang arena battle. Narinig ang boses ng matanda. Nang matapos siyang magsalita, nawala ang anino niya sa langit sa itaas ng arena. Tiningnan ni James ang mga nakasulat sa kanyang harapan at iniligpit iyon. Bagaman hindi niya alam kung gagamitin niya ito, dapat itong maging kapaki-pakinabang sa mga kritikal na sandali.
Walang nakakaalam kung may mga nakatagong masasamang loob sa mga powerhouse sa Kylum Boundless rank. Tumabi si Winton kay James. Iniligpit din niya ang mga inscription na ibinigay ng tagapag-alaga. Sumulyap kay James, ngumiti siya at sinabing, magsisimula na ang laban. Kailangan mong mag-ingat. Huwag maalis ng ibang mga nilalang. Napangiti si James at sinabing, you should worry about yourself. Magagawa ko ito sa pamamagitan lamang ng aking Blythe Omniscience. Tiwala si James sa kanyang kakayahan. Ang mga nabubuhay na nilalang na ito sa Kylum Boundless rank ay hindi maalis si James. Gayunpaman, hindi siya makatiyak dahil may mga nakatagong pamilya, mga nakatagong sekta, at mga nakatagong orthodox. Matagal na silang itinago kaya malaki ang posibilidad na ipinanganak ang mga nakakatakot na manggagawa ng kasamaan. Walang ibang sinabi si Winton. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Napakalaki ng plataporma. Sa platform ay hindi mabilang na buhay na nilalang sa Kylum Boundless rank. Muli siyang napaupo sa lupa habang naka-cross legs. Sa oras na ito, dapat siyang manatiling tahimik maliban kung kinakailangan at pangalagaan ang kanyang kapangyarihan. Sa ganitong paraan lamang siya makakatagal hanggang sa matapos ang laban. Kabanata 4875 ito ay hindi isang normal na labanan ngunit isang battle royale, kaya kailangan ng isang tao na makaranas ng maraming laban. Kailangan ng isang tao na magtipid ng lakas para tumagal ng mas matagal sa labanan. Umupo si James sa tabi ni Winton na naka-cross legs. Wala pang 10 metro ang distansya sa pagitan nila. Sa palagay mo ba ay may mga buhay na nilalang sa mga nakatagong puwersa na maaaring maging kapareha natin? Tanong ni James. Dapat meron. Sinabi ni Winton, ang buhay na nilalang ng Crescent Sect na nagpakita dati ay isang powerhouse. Nahigitan ng kanyang kakayahan si Hovgan, ang kampyon ng nakaraang Boundless ranking. Hindi ko na siya mapipigilan kahit buksan ko na ang selyo sa katawan ko. Matatalo ko lang siya sa pamamagitan ng paggamit ng ilang taktika. Naniniwala ako na magkakaroon ng mga buhay na nilalang na mas malakas kaysa kay Gregor ng Crescent Sect. Excited si James. Gusto niyang lumaban ngayon. Inis kanya ang buong arena. Nagsimula na ang labanan, ngunit ang mga buhay na nilalang sa entablado ay hindi nakikipaglaban. Nagiging maingat sila sa mga buhay na nilalang sa kanilang paligid. Dahil walang gumagalaw na buhay, hindi rin umarte si James. Lumipas ang mga araw. Sa isang kisap mata, 3 buwan ang lumipas. Ang labanan sa arena ay nagpapatuloy sa loob ng 3 buwan, ngunit walang buhay na gumagalaw. Ang mga nabubuhay na nilalang ay nakaupo sa entablado habang nakakrus ang kanilang mga paa. Sa 10 distrito ng Endlos, ang mga nabubuhay na nilalang na nanunood sa labanan ay naging naiinip. Bakit hindi sila nag-aaway? Anong alam mo? Ito ang labanan ng mga tunay na kapangyarihan. Kung sino ang unang gumawa ng hakbang ay magdaranas ng pagkalugi. Tama na. Ang mga powerhouse na ito ay bihasa. Gusto nilang i-conserve ang kanilang lakas at tumagal hanggang sa wakas. Nais nilang makakuha ng pinakamataas na kapalaran. Tingnan mo. James iyon ng ating Chaos District. Siya ay isang walang katulad na powerhouse mula sa human universe. Sa 10 distrito, tinalakay ng hindi mabilang na buhay na nilalang ang Boundless Arena Battle. Ang mga powerhouse sa Quasi-Chaos Rank at Chaos Rank ay nagmamasid din sa labanan. Gusto nilang makita kung gaano kalakas ang mga buhay na nilalang mula sa mga nakatagong puwersa. Sa entablado, maraming buhay na nilalang ang nakaupo sa lupa habang nakakrus ang mga paa. Sa sandaling ito, bumangon si James. Nang makita iyon, agad na sinabi ni Winton, baliw ka ba? Hindi matalinong gumawa ng hakbang ngayon. Baka makulong ka. Nais mo bang labanan ang lahat ng nabubuhay na nilalang ng mag-isa? Huwag kang mag-alala. Ngumiti si James at sinabing, aayusin ko ang ilang sama ng loob. Dama po ang tingin ni James sa isang figure sa di kalayuan. Isa itong lalaking nakaitim na damit. Naramdaman ng lalaki na may nakatingin sa kanya, kaya napalingon siya sa direksyon ni James. Ang lalaki ay si Zeloneth. Dati niyang hinahabol si James sa Theas District. Dati siyang deputy leader ng Demonium Sect. Noong panahong iyon, si James ay hinabol ni Zeloneth sa Theas District. Kung hindi dahil sa kanyang Blythe Omniscience, namatay na sana siya sa mga kamay ni Zeloneth.
Swoosh! Gumalaw ang katawan ni James na parang liwanag na sinag na pataas patungo sa langit. Siya ay nagpakita sa langit sa itaas ng arena. Itinuro niya si Zel'Onath, sinabi niya, Zel'Onath, oras na para ayusin ang nakaraan nating sama ng loob. Naging mabigat ang ekspresyon ni Zel'Onath. Dahan-dahan siyang tumayo. Tapos, sinulyapan niya si Ivan. Nakaupo sa lupa na naka-cross legs, sinabi ni Ivan, dahil gusto niyang lumaban sa iyo, pumunta ka at patayin siya. Kabanata 4876 sa palagay ni Ivan, hindi si James ang kapareha ni Zel'Onath. May tsismis na tinalo ni James si Warner, na pumangatlo sa Boundless ranking. Gayunpaman, ito ay isang bulong-bulungan lamang. Hindi personal na nakita ni Ivan si James na natalo si Warner. Hindi siya naniniwala na si James, na dating mahina, ay magiging napakalakas sa loob lamang ng 10,000 panahon. Nang tumayo si James, ang mga tingin ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay dumapo sa kanya. Sinubukan ng mga nabubuhay na nilalang na hulaan ang background ni James. Nagtataka sila kung bakit ang lakas ng loob niyang gumawa ng first move. Maraming buhay na nilalang ang nakakaalam tungkol kay James, ngunit karamihan sa kanila ay hindi alam. Unti-unting lumutang paitaas ang katawan ni Zel'Onath. Siya ay nagpakita sa langit sa itaas ng arena. Nakatayo sa kawalan, tinitigan niya si James. Sa mabigat na ekspresyon, sinabi ni Zel'Onath, nagkamali ako na hindi kita pinatay dati. Hindi ko akalain na ang cultivation rank mo ay mabilis na tumaas. Sa loob lamang ng 10,000 panahon, nakapasok ka sa Kylem Boundless rank. Hindi inaasahan ni Zel'Onath na papasok si James sa Kylem Boundless rank. Kung alam niyang papasok si James sa Kylem Boundless rank, sinubukan niya ang lahat para patayin si James. Sagot ni James, muntik na akong mamatay sa kamay mo last time. This time, maghihiganti na ako. Hindi kita hahayaang umalis ng buhay sa arena. Gustong patayin ni James si Zel'Onath. Kahit na si Zel'Onath ay may mga inscription na ibinigay ng tagapag-alaga, tiwala si James na si Zel'Onath ay mamamatay sa entablado. Naghahanap ka ng kamatayan. Naglabas ng malakas na aura si Zel'Onath. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Biglang nawala si Zel'Onath at humarap kay James. Pagharap niya, may lumabas na longsword sa kamay niya, at sinaksak niya ito kay James. Si Zel'Onath ay hindi gumawa ng anumang bagay na magarbong, ngunit ang pag-atake ay naglalaman ng isang kapangyarihan na maaaring sirain ang mundo. Maaari nitong sirain kahit ang isang universo. Nang hahawakan na ng mahabang espada ang katawan ni James, nawala si James. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa likod ni Zel'Onath at itinulak ang kanyang palad. Ang kanyang pagkawala at pag-atake ay nangyari sa isang iglap. Mabilis si James. Sa sobrang bilis niya ay napatama si Zel'Onath sa kanyang palad bago pa siya makapag-react. Napuno ng nakakatakot na puwersa ng palad ang katawan ni Zel'Onath mula sa kanyang likuran. Agad na lumitaw ang mga bitek sa kanyang katawan. Ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ay nagsimula na ring tumaas. Nabigo siyang sugpuin ng blood energy at dumura ng dugo. Pagkatapos, pinalipad ang kanyang katawan bago ito bumagsak sa lupa sa di kalayuan ng marahas. Mayroong ilang mga buhay na nilalang doon. Nang bumagsak si Zel'Onath sa lupa, lumayo ang mga buhay na nilalang. Boom! Kaagad, lumitaw ang mga bitek sa lupa. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang hukay. Si Zel'Onath ay nasa hukay. Masyado kang mahina. Nakatayo sa kawalan, si James ay tila walang pakialam. Si Zel'Onath, na inakala ni James na napakalakas at hindi magagapi, ay napakahina. Sa isang casual na pag-atake, natalo ni James si Zel'Onath. Swoosh! Isang anino ang bumangon mula sa pagkasira sa lupa. Umakyat si Zel'Onath at nagpakita sa langit. Magulo ang kanyang buhok, at puno siya ng dugo. Siya ay lumitaw na hindi maayos. Ikaw ay patay na karne, pagbabanta ni Zel'Onath. Pagkatapos niyang magsalita ay napuno na naman ng dugo ang bibig niya. Nabigla siya. Akala niya noon ay napakahina ni James at madali niyang patayin ang huli. Gayunpaman, pagkatapos ng nakalipas na 10,000 panahon, naging napakalakas ni James. Kahit isang atake ni James ay hindi kinaya ni Zel'Onath.
Sa labas, mukhang mabangis si Zel'Oneth, ngunit talagang iniisip niyang umatras. Sa sandaling ito, alam niyang totoo ang tsismis. Tinalo ni James si Warner, ang ikatlong pwesto sa nakaraang Boundless ranking. Palihim, naglagay siya ng bakas ng kapangyarihan sa mga inscription. Gusto niyang umalis sa arena. Alam niyang kung magpapatuloy ang laban, mamamatay siya sa arena. Kabanata 4877. Alam ni James na gustong tumakas ni Zel'Oneth. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang misteryosong porma sayon. Isang anino ang nakatayo sa porma sayon. Ang kapangyarihang lumabas mula sa porma sayon ay bumalot kay Zel'Oneth. Pagkatapos, lumitaw ang isang daanan sa kalangitan sa itaas ng arena. Ito ay ang daanan sa labasan. Gayunpaman, si Zel'Oneth ay tinatakan ng porma sayon. Ang mga inscription na ibinigay ng tagapag-alaga ay hindi makapagdala sa kanya palabas ng arena. Hindi, sigaw niya, natatakot. Pagkatapos, kumilos ang anino. Sa isang iglap, ang itim na anino ay tumusok sa katawan ni Zel'Oneth. Nagsimulang mag-crack ang katawan ni Zel'Oneth. Pagkatapos, nawala siya sa plataporma. Napatay siya ng isang suntok. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay nilipol. Lumitaw ang porma sayon at biglang nawala. Bago pa makapag-react ang maraming buhay na nilalang, patay na si Zel'Oneth. Itong brat. Nang makita ni Winton ang eksena, tumayo siya. Sa wakas nakikita ko na siyang gumamit ng signature skill na ito. Maaari pa niyang harangan ang kapangyarihan ng mga inscription na ibinigay ng tagapag-alaga. Masyadong malakas ang formation na ito. Natigilan si Winton. Alam niyang madaling talunin ni James si Zel'Oneth, ngunit hindi niya inaasahan na papatayin ni James si Zel'Oneth. Sa entablado, nagulat din ang iba pang mga nilalang. Patay na siya. Paano kaya iyon? Ginamit niya ang mga inscription na ibinigay ng tagapag-alaga. Bumukas ang exit passage. Paano siya namatay? Sino ang lalaking iyon? Paano niya mahaharangan ang mga inscription ng tagapag-alaga? Maraming powerhouses ang nabigla. Ang ilang mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta ay mayroon ding mga seryosong ekspresyon. Si James ay nagpakita ng nakakatakot na taktika at malakas na kapangyarihan. Ang hitsura ni James ay isang banta sa mga powerhouse. Sa 10 distrito sa labas ng Boundless Arena, hindi mabilang na mga powerhouse ang nakakita sa nangyari. Madali lang siyang namatay. Napatay niya ang isang powerhouse sa kailang Boundless rank. Kahit na ang mga inscription na ibinigay ng tagapag-alaga ay hindi kapaki-pakinabang. Nagulat ang ilang powerhouse sa quasi-chaos rank at chaos rank. Sa plataporma, pagkatapos patayin ni James si Zel'Oneth, lumingon siya kay Yvonne. Mabigat ang ekspresyon ni Yvonne. Maaaring patayin ni James si Zel'Oneth sa isang iglap. Kung tutuusin sa kakayahan niya ngayon, kaya niyang patayin si Yvonne. Hindi napigilan ni Yvonne ang bumangon. Napangiti siya ng may mapurol na mukha at sinabing, James, wala kaming sama ng loob. Noong mahina ka, iniligtas ko ang iyong buhay. Ganun ba? Nakatayo sa himpapawid, sinabi ni James, nang hinahabol ako ni Zel'Oneth, sinabi niya na inutusan mo siyang patayin ako. Hindi pwede. Kaagad, itinanggi ito ni Yvonne at sinabing, pwede kitang patayin sa isang hampas lang kung gusto kitang patayin. Bakit kita papakawalan at susundan si Zel'Oneth? Bakit mag-aaksaya ng oras ko? Sabi ni James, binayaan mo lang ako bilang katiyakan kay Wailria. Gusto mong makuha ang inscription para buksan ang Yala Realm. James, lahat ay mapag-usapan. Sa pagharap kay James, ang dating pinuno ng Demonium sect ay hindi na nagpakitang mayabang. With a bright smile, he said, walang ganyanan. Huwag kang makinig sa kalokohan ni Zel'Oneth. Gustong lumayo ni Yvonne kay James. Gusto niyang tumakas mula sa Boundless Arena. Gayunpaman, ang naunang taktika ni James ay nagulat sa kanya. Binalak ni Yvonne na paralisahin si James at maging dahilan ng pagkabulabog ng huli. Pagkatapos, gagamitin niya ang mga inscription na ibinigay ng tagapag-alaga para umalis sa arena. Ang pag-alis ang tanging pagkakataon niya para mabuhay. Kung hindi, haantong siya kay Zel'Oneth. Natakot talaga si Yvonne. Nag-aalala siya na talagang atakihin siya ni James, kaya nagsimula siyang tanggihan ng anumang pagkakasangkot sa bagay. Ayaw niyang umalis ng arena ng ganoon kaga. Iniwan ni Emperor Raya ang Boundless Arena.
Narinig ni Ivan ang tungkol sa ilang mga alamat tungkol kay Emperor Raya, at ang huli ay talagang isang walang katulad na powerhouse. Nais ni Ivan na manatili sa plataporma ng mas matagal. Gusto niyang makita kung makakakuha siya ng mga kapalaran at makapasok sa quasi-chaos rank. Matagal na siyang nasa Kylem Boundless rank ngunit hindi siya makapasok sa quasi-chaos rank. Dama po kay Ivan ang mga tingin ng lahat ng may buhay. Nararamdaman nila na makapangyarihan si Ivan. Ang isang karaniwang nabubuhay na nilalang sa Kylem Boundless rank ay hindi maihahambing kay Ivan. Gayunpaman, natakot si Ivan kay James. Pinatunayan nito kung gaano katikot si James. Haha! Tumawa si James. Kung alam mong darating ang araw na ito, bakit mo gagawin iyon sa nakaraan? Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumapit ka sa akin. Malakas ang boses ni James. Nang marinig iyon ni Ivan ay naging mabigat ang kanyang ekspresyon. Nasabi na niya ang lahat pero gusto pa rin siyang patayin ni James. Walang ibig sabihin ang kanyang mga salita. Sa ilalim ng mga titig ng maraming buhay na nilalang, binibigkas ang bawat salita. Sinabi niya, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Maaari mong patayin si Xel'Onath, ngunit maaaring hindi mo ako mapatay. Kahit na binibigkas ang mga katagang iyon, abala pa rin si Ivan sa pag-scan sa Boundless Arena. Sa platform, nakita niya si Zuri na nakaupo sa sulok habang nakakross ang mga paa. Nakita din niya si Yala malapit kay Zuri. Alam niyang hindi siya katugma ni James sa kanyang kakayahan. Nagpakita siya sa tabi ni Zuri. Guro. Magalang na sabi ni Ivan, pinagalitan ako ni James. Ginawa ko lang ang lahat ng iyon para buhayin ka. Hindi mo lang ako mapapanood na mamatay. Nakasuot ng itim na damit si Zuri at may mahaba at itim na buhok. Ang kanyang mukha ay maeslan, at siya ay kasalukuyang hindi naglalabas ng anumang demonic energy. Siya ay tumingin dalisay at maliwanag. Bahagya niyang binuksan ang kanyang mga mata. Isang bakas ng itim na liwanag ang bumungad sa kanyang madilim na mga mata. Napasulyap siya kay James, na nakatayo sa langit sa di kalayuan. Napanood niya si James na pinatay si Xel'Onath sa isang iglap, ilang sandali lang ang nakalipas. Malungkot na ekspresyon ang kanyang magandang mukha. Si James ay isang mahirap na tao. Maaaring hindi siya mas mahina kaysa sa mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta. Sa katunayan, maaari niyang talunin ang maraming powerhouses mula sa mga nakatagong sekta. Guro. Nang makitang nanatiling tahimik si Zuri, hindi maiwasan ni Ivan na mabalisa. Gusto niyang makipagtulungan kay Zuri para patayin si James. Alam niya ang kakayahan ni Zuri. Si Zuri ay isang powerhouse sa nakaraan, at halos makapasok siya sa Chaos rank pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Dati siyang nasa quasi-chaos rank, ngunit kasunod ng paglitaw ng Tenfold Realms Transcendent Sutra, bumaba siya sa Kylem Boundless rank para makuha niya ito. Ganoon din ang ginawa ni Yala. Siya ay nasa quasi-chaos rank ngunit bumaba sa Kylem Boundless rank. Hindi lang sila. Maraming mga powerhouse sa quasi-chaos rank ang nagnanais ng Tenfold Realms Transcendent Sutra. Lahat sila ay bumaba sa Kylem Boundless rank. Kahit na bumaba ang cultivation rank ni Zuri, malakas pa rin siya. Nakatingin sa nag-aalalang si Ivan, dahan-daang tumayo si Zuri at sinabing, Ivan, sinabi mo minsan na kaya mong isakripisyo ang iyong buhay para sa akin, di ba? Nang marinig iyon, natigilan si Ivan. Ilang sandali, hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Zuri. Sa oras na ito, narinig ni James ang telepathy message ni Zuri. James, hindi mo kailangang atakihin si Ivan. Papatayin ko siya para sa iyo. Bakit hindi tayo bumuo ng isang alyansa? Maraming powerhouse sa Boundless Arena ngayon. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan sa isang malakas na tao maaari kang manatili hanggang sa wakas. Nang marinig ni James ang telepathy message ni Zuri, nabigla siya. Naisip niya, talagang walang awa si Zuri. Upang manatili hanggang sa huli, gusto niyang isakripisyo ang kanyang estudyante. Kung katrabaho ko siya, baka paglaruan niya ako. Ayaw ni James na makipag-alyansa sa ganoong bisyo ng buhay na nilalang. Bukod dito, walang plano si James na makipagtulungan sa sinuman. Sa kakayahan ngayon ni James, kaya niyang talunin ang lahat ng naroroon. Kahit hindi niya kaya, mayroon siyang Winton.
Kung kakampi niya si Winton, sino sa plataporma ang makakatalo sa kanila? Napansin ni Zuri na nakatingin sa kanya si James kaya naisip niyang hinihintay niya itong patayin si Yvonne bago magdesisyon. Napatingin siya kay Yvonne. Guro. Tanong ni Yvonne, anong ibig mong sabihin? Pasensya na. Pagkasabi noon ay itinaas ni Zuri ang palad. Gamit ang balingkinitan niyang mga daliri ay hinampos niya ang ulo ni Yvonne. Nang siya ay umatake, maraming misteryosong inscription ang lumabas sa kanyang palad. Hindi nakaiwas si Yvonne sa atake ni Zuri. Tinitigan lang siya nito. Hindi rin siya lumaban. Sa kanyang ulo, isang crack ang lumitaw. Kumalat ang lamot sa buong katawan mula sa ulo. Agad na napuno ng dugo ang katawan niya. Lumitaw ang mga bitik sa kanyang mukha. Tumalsik ang dugo ng walang katapusan. Mukhang nakakatakot. Guro, iniligtas mo ang aking buhay. Kung wala ka, matagal na akong namatay. Ngayong binawi mo na ang buhay ko, wala na akong utang sa iyo. Alam kong gusto mo akong patayin at kakampi ni James. Sana ay manatili ka hanggang sa katapusan at makuha ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Nagbitak ang katawan niya. Ang kanyang pagkatao at kaluluwa ay namamatay. Kahit na mahirap para sa isang tao sa kanyang cultivation rank na mamatay, ginamit ni Zuri ang kanyang buong lakas para salakayin siya, at hindi siya lumaban. Kaya, ang kapangyarihan ni Zuri ay nasira ang kanyang katawan at sinira ang kanyang kaluluwa. Humina ang boses niya. Sa huli, sa ilalim ng mga titig ng maraming buhay na nilalang, unti-unti siyang nawala. Wala na ang kanyang buhay at kaluluwa. Isang powerhouse ang namatay sa Boundless Arena. Si Yvonne ang naging pangalawang buhay na nilalang na namatay sa entablado. Matapos patayin si Yvonne, tumingin si Zuri kay James. Nakangiting sinabi niya sa telepathically, James, hinarap ko ang kaaway na ito para sa iyo. Ipinahayag ko ang aking sinseridad sa iyo. Handa ka bang makipag-alyansa sa akin? Hindi. Hindi nakipag-usap si James kay Zuri sa telepatikong paraan. Sa halip, kinausap niya ito ng diretsyo. Pagkatapos, bumaba siya mula sa langit at bumagsak sa lupa. Muli siyang umupo ng naka-cross legs. Nakakatakot ang ekspresyon ni Zuri. Akala niya makakatrabaho siya ni James. Bukod sa kakayahan niya, maganda siya. Gayunpaman, tinanggihan siya ni James. Nalungkot siya nito. Pinalaki mo siya. Sa di kalayuan, hindi napigilan ni Yala ang pagsaway, paano ka magiging walang awa? Ito ay wala sa iyong negosyo, sabi ni Zuri. Tapos, napaupo din siya sa lupa na naka-cross legs. Ang ginawa lang ng pagtanggi ni James ay hindi siya masaya. Bukod dito, ang pagpatay kay Yvonne ay nakatulong upang maiwasan ang isang salungatan kay James. Napakawalang puso ng babaeng iyon, sabi ni James kay Winton pagkaupo. Walang ibang sinabi si James. Pagkatapos niyang kumilos, hindi siya kinubkob ng iba pang mga powerhouse. Kasunod ng pagkamatay ni Zel'Oneth at Yvonne, muling naging tahimik ang Boundless Arena. Walang naganap na labanan. Sa isang kisap mata, 300 taon ang lumipas. Walang nabubuhay na nilalang na kumilos sa 300 taon na ito. Ang tagapag-alaga na nagtatago sa dilim ay hindi na nakatiis na panuurin ang labanan sa arena. Kung ito ay patuloy na tahimik, ang labanan ay magpapatuloy ng mahabang panahon. Sa sandaling ito, sa kalangitan sa itaas ng arena, isang bola ng puting liwanag ang lumitaw. Pagkatapos, isang malakas na boses ang tumunog. Lahat, ito ang pamana ng swordsmanship ng subordinate ni Emperor Raya, si Win. Ang sinumang maging isang walang kapantay na swordmaster at ang numero 1 swordmaster ay makakakuha nito. Daan-daang taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang labanan sa arena. Bukod kay James, walang ibang nilalang na kumikilos. Ang tagapag-alaga, na nagtatago sa dilim, ay hindi na kayang panuurin ang labanan na manatiling mapayapa. Agad siyang naglabas ng manual. Itinala ng manual ang mana ni Win. Si Win ay isang powerhouse sa panahon ni Emperor Raya. Siya ang pinuno ng Sword Path. Marami siyang titulo, kabilang ang Sword Demon at Sword Emperor. Ang mana ni Win. Ilang powerhouses ng mga nakatagong sekta ay hindi na nakapagpigil. Ganoon din ang nangyari sa iba pang mga nilalang. Walang nakakaalam tungkol kay Emperor Raya, ngunit alam nila ang tungkol kay Win. Alam din nila ang tungkol sa Sword Mound.
Iniwan daw ni Win ang kanyang mana at kayamanan sa Sword Mound. Maraming beses na lumitaw ang Sword Mound sa nakaraan, at maraming powerhouse ang pumasok sa Sword Mound upang humanap ng mga kapalaran. Gayunpaman, ang Sword Mound ay tinatakan. Hindi makapasok ang mga buhay na nilalang. Kasunod ng paglitaw ng kayamanan ni Win, ilang buhay na nilalang ang hindi na nakapagpigil. Nakatitig sila sa puting liwanag sa kalangitan. Ito ay isang piraso ng jade na nagpapalabas ng puting liwanag. Bagamat lumitaw ang mga kapalaran, walang nang ahas na kumilos ng walang ingat. Mahusay ang mga kayamanan, ngunit ang sinumang gumawa ng hakbang ay makubkob. Napatingin si Winton kay James at nagtanong, ano sa palagay mo? Bahagyang tumango si James at sinabing, I have some ideas. Nakapunta na ako sa Sword Mound dati. Ito ay isang lugar ng pag-aari para sa mga Sword Masters. Nasa Sword Mound daw ang mana ni Win. Gayunpaman, maraming beses na lumitaw ang Sword Mound, ngunit walang buhay na nilalang ang nakakuha ng mana. Sinabi ni Zeno na kahit na ang isang tao ay nakabisado ang Universal Sword Art, ang isa ay maaabot lamang ng 10% ng pagiging espada ni Win. Sapat na yun para patunayan kung gaano kakilabot ang pagiging eskrimador ni Win. Sabi ni Winton, may mga ideya din ako. Bakit hindi tayo magtulungan at makuha ang lahat ng kayamanan sa Boundless Arena? Aalisin natin ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Pagkatapos, lalaban tayo para sa kampyon. Ano sa tingin mo? Oo naman. Napangiti si James. Walang sabi-sabi, tumayo si Winton. Nang bumangon siya, naakit niya ang atensyon ng hindi mabilang na mga buhay na nilalang. Marami ring buhay na nilalang ang tumayo. Maingat silang tumingin sa langit. Ang sinumang gustong agawin ang piraso ng jade ay kukubkuban. Haha! Umalangaw-ngaw ang tawa ni James sa buong arena. Dahil walang buhay na nilalang ang nagnanais ng kapalaran ni Win, ito ay dapat na sa akin. Pagkatapos, agad na pumasok si James sa estado ng 9th rank of the Omniscience Path. Naglabas siya ng puting liwanag, na bumubuo ng halo. Sa puting liwanag ay may bakas ng pula. Pagkatapos ay activate ang Omniscience Path, inactivate din ni James ang Thousand Paths Holy Body. Ang kapangyarihan ng Greater Paths ay lumundag sa kanyang katawan. Alam niyang mapapalibutan siya kapag kikilos siya. Kaya naman, hindi siya nagpigil. Sa isang malakas na aura, nagpakita siya sa langit bago ang piraso ng jade. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga Zen ang naglock ng piraso ng jade. Nang makalapit si James dito, naramdaman niya ang hindi mabilang na malalakas na aura na tumututok sa kanya. Sa isang iglap, sumabog ang kawalan sa paligid niya. Hindi mabilang na mga aura ang pumipigil sa kanya at naging sanhinang. Pagbabago-bago ng espasyo. Swoosh! Kumikislap ang katawan ni Winton at lumitaw sa langit. Sa pagpapakita niya, naramdaman niya ang pressure. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang labanan ang panggigipit. Masyado kang mayabang. Ang kapalaran ng isang ninuno ay hindi isang bagay na maaari mong makuha ng iyong mga kamay.